Galit na galit ho itong mga taga-suporta ni Saramao Pusit Duterte. Pumapalag ho dahil ho dito sa nakakagulat na pangyayari na biglaan ikukulong na itong si Saramao Pusit Viatos Duterte. Ay yari na ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, napakainit na naman nitong ating pag-uusapan. Dahil usapan, kulungan ho. Aba, sino ho ang ikukulong? Ay si Saramao Pusit Viatos Duterte ho ang ikukulong ng biglaan uhulihin na mga kaibigan. Nako ho! Sa like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, nagwawala ho itong taga-suporta ni Saramao Pusit Duterte. Dahil ho dito sa biglang ikukulong na mga kaibigan at pinagbibintangan ho itong taong gobyerno. Sino ang may kagagawan mga kaibigan nitong biglang pagkulong kay Sara Duterte? Mga mahal kong taga-subaybay, hindi po tayo nag-iimbento sariling kuro-kuro. Hindi po natin ito sariling kuro-kuro. Kaya't mas mabuti pa, samahan niyo po ako, panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Itong usapin ng pagkulong kay Sara Duterte. Pumapalag-palag ho. Hindi lang si Sara Duterte ang pumapalag. Nagwawala na rin ho. At nagreklamo itong kanyang mga taga-suporta. Bakit daw ikukulong si Saramao Pusit Viatos Duterte? Oh, ito ho mga kaibigan. Ay, wag na kayong umiyak, mga taga-suporta ni Saramao Pusit. Ito na. Shoutout po mga mahal kong taga-subaybay. Ito, nako. Sandali lang ha. Talagang mainit-init pa ito. Biglaan nga eh. Talagang Ibinunyag ni Senador Amy Marcos na pinagpaplanuhan umanong ipakulong si Vice President Sara Duterte bago ang 2028 elections. Ayan mga kaibigan, sandali ko muna ang putulin. At mas matindi ho ang matutunghayan nyo pa dito sa susunod kong ibabahagi ko po sa inyo. Dahil mismo ang kasamahan na ho, kaalyado nitong si Saramao Pusit Duterte ang nagreklamo, ibinunyag na nga na itong si Saramao Pusit Duterte ay huhulihin at ikukulong. Ay wag na kayong umiyak. Kasama yan, basta't mayroong matibay na ebidensya, ay talaga makukulong itong si Saramao Pusit. Huwag na kayong umiyak. Tumulo na ang luha sa inyong mata. O bakit kayo umiyak? Dahil makukulong na si Saramao Pusit Duterte. Eto mga kaibigan, ay gusto ko munang kunin ang inyong panig. Pabor po ba kayo dito ho sa usapin na ikukulong ng biglaan itong si Saramao Pusit Duterte? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Heto mga kaibigan, patindi ng patindi ho itong matutuklasan nyo. Hindi naging matagumpay ang mga unang planong isulong. Ito ay matapos hindi naging matagumpay ang mga unang planong isulong ang People's Initiative, Charter Change at Impeachment. Ayon sa Presidential Sister,
nasa plan sina umano ang mga nais magpatalsik sa Vice Presidente para mawalaan niya sa kanilang landas si VP Sara sa 2028. Hindi naman pinangalanan ng senadora kung sino ang mga nasa likod nito. Ayan mga kaibigan, ha? Ano yun? Itong kilala nyo ito, yung kapatid ng ating Pangulo na babae ang nagbunyag na ikukulong daw para nang siya ganon ay hindi na makatakbo sa 2028. Naku ho, ano po ang masasabi nyo dito? Ako ho, tatawanan ko na lang ho ito, mga kaibigan, kasi yung mga sinasabi ho nito ay medyo malayo sa katotohanan ng mga rason kung bakit makukulong itong si Sara Duterte. Kung makukulong man si Sara Duterte, ito po ay naaayon sa matitibay na ebidensya tungkol dito sa usapin na milyon-milyon na pera. At hindi po dapat natin paniwalaan ang nasasaad sa balita na ito na ikukulong ng bigla itong si Sara Pusit Duterte nang dahil lang ho sa rason nitong kapatid ho ng ating Pangulo ngayon. Kilala nyo ho yan? Heto ho. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Ano yun? Makilala nyo mga kaibigan yun? Yan po si Senador Amy Marcos. Ano po ang masasabi nyo? Ako'y natatawa na lang mga kaibigan, dahil sila ho ay nagpapanig. Mga mahal kong taga-subaybay, bakit kayo magpapanig na maging ombudsman itong si Boying Remulla? Sila ho ay takot na takot at kinokontra. At ang sabi nga ay ang rason kung bakit kailangang maging ombudsman nitong si Boying Remulla ay para ipakulong itong si Sara Duterte. Talagang ano na nangyari, mga kaibigan. So in real talk, aminin po natin, talagang iisa ang pupuntahan ho ni Sara Duterte. Kung tayo ay aware o sumusubaybay sa mga kinasasangkutan ni Sara Duterte. Kung siya ho ay nakalusot sa impeachment nang dahil lang ho sa technicality, pero ho, sa kasong plunder, dahil napakatitibay ho ng ebidensya, ito ho ay hindi makakalusot dahil mayroon pong strong evidence. Kung ito man ho ay makukulong bago mag-2027. Mali pa lang nasabi ko kanina. Sabi ko bago mag-2028. Bago mag-2027, ayon sa sinasabi nitong kapatid ng presidente natin ngayon. Ito po ay hindi sa politika. Bagkos makukulong ho itong si Sara Pusit Duterte sa kasong plunder sa pamamagitan ho ng kanyang kagagawan ng paglustay ng pondo, pera ng taong bayan. Yan po ang katotohanan. Yan ho ang itanim nyo, mga didilis kayo sa utak nyo na makukulong ang inyong amo na si Sara Pusit sa pamamagitan po ng ebidensya, hindi po sa pamamagitan na ipinakulong ni Remulla o pinakulong ninuman dito. At maliwanag ko mga kaibigan, biglaan ang pagkulong di umano ayon ho sa binahagi ko po sa inyo, na yan ho ay walang katotohanan pa, na yan ho ay malayo pa sa katotohanan. Hintayin po natin ang utos ng ebidensya kung makukulong talaga
si Sara Duterte sa utos ng maraming ebidensya. Sa like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.